Hello guys, hello Far Sign, hello Leo, Aries, Sagittarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para ito sa inyong lahat. Daily tarot reading siya guys, so pwede kang makaresonate, gamitin mo lang yung intuition sa panunood. Okay, Far Sign, number 22, number 9, 7, and 27. Wow! So, sa araw na ito, may posibleng magandang balita ka. It's Thursday. So, posibleng may magandang balita ka na matatanggap galing sa otoridad siguro. So, ito ay parang galing sa otoridad or pwedeng galing ito sa mataas na posisyon, sa society, sa community, as either your boss, your mentor, your employer, sa police or sa militar or sa abogado or sa kung saan pa man siya. So, officially, parang sinasabi ng baraha sa'yo na nandito na yung parang final say, finality na parang ganun. So, kung ikaw ay nagbabalak mag-travel or yung movement, 'di ba? Yung parang paalis, yung iba sa inyo dyan, pwedeng makakatanggap kayo ng good news sa araw na ito na, uy, malapit nang matapos yung application mo, yung i-release yung contract mo, so pwedeng makakapag-travel ka na, makakalipat ka na, or kung nag-a-apply ka naman ng, yung lilipat ka, like for example, lilipat ka ng posisyon, or lilipat ng trabaho, yun, meron ditong clarity, 'di ba? So, sinasabi dito na etong mangyayaring ito is posibleng magdadala to sa'yo ng unexpected success or income. So, parang kung ano man tong movement, kung ano man tong growth, alchemy na mangyayari sa buhay mo, magdadala siya sa'yo ng unexpected increase ng financial mo. So, napakaganda sa usaping financial and then sa physical na buhay natin. So, officially din, may date na para sa travel, parang gano'n. So, it's a balance card, 22. Officially, may date na para sa travel, may date na para sa paglilipat bahay, may date na para doon sa pagsisimula ng trabaho. So, sobrang positive ng barahang to. So, nakikita ko sa'yo dito, sobrang masaya ka. Masaya ka kasi posibleng matagal mo tong pinagpipray, matagal mo tong minamanifest. So, may excitement tayo ditong nararamdaman. Excited sa paparating na travel, paparating na movement, growth, or ano pa man. Okay, so as for your needs to be met. Wow. So, dito sa barahang to, sinasabi na yung ating Panginoon and angels ay naandyan lang para tulungan tayo. So, may choice tayo kung gusto natin ng tulong or hayaan natin na mag-suffer tayo. So, etong card na to is nagsasabi sa'yo na it doesn't matter how you ask God for help. So, ikaw lang, like through prayers, through manifestation, invocation, and parang hindi yon sa pagiging weak, yung paghingi natin ng tulong. Kailangan mong humingi ng tulong if kailangan mo ng tulong. Kailangan mong humingi ng assistance kung hindi mo kaya. Diba? So, dito sinasabi, if may kailangan ka, humingi ka. If may, ikaw yung may kakayahan na tumulong, ikaw yung tumulong. Pero if in case ikaw yung kailangan ng tulong, humingi ka ng tulong. Okay, wow. Ang galing na to guys. Far Sign, Leo, Aries, Sagittarius, sobrang positive yung mga baraha niyo for the past few days and weeks. Okay. So, nakikita ko dito sa baraha mo na para kang 10 of Wands, diba? So, 10 of Wands ka, sobra kang workaholic, especially yung Leo and then Sagittarius. Sobra kayong nagdo-double time, diba? Ang dami-dami yung ginagawa as much as possible. Trabaho ng trabaho. Yung iba hindi na natutulog or pwedeng natutulog tapos gigising ulit. So, sobrang multitasking to. Sobrang hardworking. Okay? And yung
pagiging masipag mo, pagiging matyaga mo, ay magdadala naman to sa'yo ng positive results. So, nandito yung Three of Cups na sinasabi na etong mga sacrifices mo, etong mga ginagawa mo sa ngayon, ay posibleng magdala sa'yo ng celebration, ng happiness, ng overall happiness, celebration, and then satisfaction. Yun, King of Wands, yun, is a confirmation na sobra-sobra kang masipag. Okay? Siguro gumigising ka ng maaga, natutulog ng late kasi kailangan mong tapusin yung mga dapat tapusin, ang dami mong obligations, ang dami mong mga gustong gawin. So nakikita ko sir dito, sa araw nito is punong-puno ka ng plano, punong-puno ka ng positive, yung hope and dreams mo, sobrang positive siya. High Priestess, yun, medyo nakakalimutan mo siguro yung emotional mo. So, sa araw na ito, make sure na bigyan mo rin ng pansin yung may emotional mong pamumuhay. And Seven of Cups and Knight of Cups, nakikita ko siya dito na may naghihintay na isang tao sa sulat mo, sa email mo, sa chat mo, sa tawag mo, or sa kung saan pa man. So, kung hindi ka masyadong connected sa yung emotional na buhay, like sa sobrang workaholic mo, nakalimutan mo na may pamilya ka, na kailangan din yung attention mo, dito sa baraha mo sinasabi na kailangan mo daw na bigyan ng pansin kasi may naghihintay sa'yo eh. Parang may naghihintay sa'yo ng tawag mo, ng pansin mo, parang ganun. May naghihintay. Okay? Okay, so ito din, na last 3 cards, sinasabi na may paparating talaga. So, new beginnings, new start. Mayroong parating na financial source or financial income na pwedeng maging malaki. So, kung ano man tong sisimulan mo or kung ano man tong posibleng papasok sa buhay mo, ito ay magdadala ng limpak na salapi siya. Okay? So, mag-comment ka sa comment section. Ano ba tong sinisimulan mo? Nagsisimula ka ng bagong business or pwedeng trabaho or kung ano man to na pwedeng pagkakitaan ng malaki. Kasi magsisimula siya sa isa, matatapos siya sa 10. So, ibig sabihin, magsisimula ka lang sa maliit na bagay, tapos magiging malaki siya. And Queen of Wands, freedom. So, ito yung, kung ano man tong ginagawa mo siya ngayon, siya yung possible na magdadala sa'yo ng financial freedom. So, parang, ano lang eh, isang hakbang mo lang patungo doon sa financial freedom. So, paki-comment sa comment section guys if ano tong mga ginagawa nyo ngayong strategy or kung ano man tong mga pinaplano nyo or kung ano man tong gusto nyong gawin. Diba? Kasi sabi dito, it's a positive na siya yung parang magdadala sa'yo doon sa pinakatuktok ng financial success and freedom. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!